good mga lods? Kamusta kayong lahat? Welcome back to our YouTube channel. So for today's video, babantayan natin yung panibagong winter storm. May winter storm na naman sa weather forecast, no? Oh no! Sabi maglaland fall ng 3 PM. Pero ngayon pa lang nag-i-start na doon din sa pinanggalingan ko na city, nag-i-start na. So time check is 7:21 AM. So tignan natin kung ano mangyayari maghapon and hanggang mamayang gabi. Problema nito, may pasok ako mamayang gabi tapos doon magwi-winter storm, doon babagsak or doon mag-i-start. Paano na naman ako nito sa biyahe? Lord, kaya na bahala ulit. So yeah, let's see, samahan nyo ako for today's video and antabayan na natin yung mga ganap na winter storm. Yung nakaraang winter storm, actually katatapos lang ng winter storm 2 days ago eh. Ayan, hindi pa nga nawawala yung mga snow sa labas. Dami pang snow oh. Ngayon, ano na naman, magwi-winter storm na naman. Oh, kapal pa. Kaya yun, antabayan na natin kung anong mangyayari ngayon, kung anong oras mag-i-start, kung gaano kalakas, kung gaano kakapal na snow ang ibibigay na naman, ang ibubuga. Alright mga lods, samahan nyo ako. And by the way, shout out to all our subscribers. And syempre, sa mga mapapadaan dito na hindi pa nakakapag-subscribe, please do so. Please, again, I will tell you, please. Okay, walang pilitan, but I'm saying please do subscribe sa ating YouTube channel, alright? So, ingat kayong lahat, mga lods, and yeah, let's see, I'll update you guys again later. God bless you. Ayun, nakalabas na tayo, mga lods, sa work, and makulimlim lang, nag-i-snow siya, flurries na. Ayun, if you can see, diba? Nagfe-flurries na siya. Pero siguro nga mamaya pa bubuhos yung winter storm na yan. Pero ngayon medyo na, sobrang lamig na naman. Right, hindi na naman siya hindi na naman normal, hindi na naman kaya. Oh, let's go. Uwi na tayo mga lods at nang makapagpahinga. Naantok na rin tayo, no? Mamaya duty tayo ulit mamayang gabi. Samahan nyo ako, salbungin natin yung winter storm. Ayun pa yung mga last winter storm, snowstorm. Ayun pa yung mga bahay, lubog pa sa snow, mga lods. Tapos ngayon nagbabadya na naman, bubuhos na naman ang snowstorm. Oh man, nagkaka-clear pa lang ng kalsada. Bubuhusan na naman. Dito na tayo sa bahay mga lods. Ayun na, medyo lumalakas-lakas na. Ayun o, makikita na. Yun, dami nang pumapatak. Malakas na siya. Oh. Sana nga ako, mas gusto ko nang bumuhos na ngayon para mamayang gabi pagpasok ko wala na and nadaanan na yung mga kalsada, no? Mahirap kasi pagka napuno na naman yung kalsada. Hirap na naman mag-drive. I mean, madulas na naman. Right? Pasok muna ako, mamaya ulit. A few moments later. Ayun, update tayo mga lods. Time check is 2:45 in the afternoon. Hindi pa rin maganda pa rin yung panahon. May mga ibang cloudy part, pero maganda pa rin yung panahon, may araw pa rin. So ewan ko kung matutuloy ng 3 o'clock, but I doubt it. Kasi chinek ko yung weather forecast. Ayan na-move ng 9 o'clock, ng 9 PM yung snow. So siguro yun na yung start ng winter storm, no? So I'm praying na ma-move hanggang sa hindi na matuloy. So nagiging tayo mga lods, naging bantay kalikasan tayo. bantay winter storm tayo mga lods.
And yeah, for the meantime, pupuntahan muna natin si So sa school. Susunduin natin siya, no? Time niya na. At kailangan natin siya sunduin. Alright. So, while binabantayan natin yung winter storm. Actually, kagigising ko lang din eh. Kagigising ko lang. Nag-alarm ako ng 2:30 kasi nga susunduin ko si Richard. So, yeah. At ano natin tawag nito? Samahan niyo ako. Sunduin natin si Richard. Malinis ka yung bubong ko. Yun, malinis ng konti. Ayan, enjoyin lang natin yung ano. Enjoy natin yung ganda ng araw. Kita naman eh. Para maliwanag. Alright, let's go mga lods. Ayan mga lods, so a winter storm warning has been issued for Lake and Porter counties from Friday, January 30th, 7 p.m. until Saturday, 31st. Diba? So, yun nga, nag-move. Pero sana mawala yan. Hindi matuloy. Ayan mga lods, nasundo ko na si Richard. Kasama na natin. Pauwi na kami. Ayan, medyo ano na, dumidilim na. 3:50 pa lang. Makulimlim na sobra. May dilim na. Well, parang masasabi ko this year's winter is medyo malala compared to last year. Last year parang naalala ko walang halos walang magkakasunod na winter storm eh. Tsaka hindi masyadong brutal. But this year's winter, oh man. Parang feeling ko tuloy ang haba ng winter. Kaya, gets ko rin talaga yung mga Amerikano why they are so excited for the summer. Talagang halos ipag-celebrate nila or ipagdiwang nila yung pag tumungtong na ng summer eh. And talagang all the beaches, all the lakes are packed. Punong-puno halos araw-araw. Especially pag weekends, talagang ang daming tao pumunta ka sa mga beaches and lakes. Tapos yung mga mga nagja-jogging, talagang halos hindi na magdamit eh. Both men and women. Road run yun sa kalsada, nagja-jogging sila. Talagang halos talop na talop eh. Ini-enjoy talaga nila yung summer. Kasi nga naman pag ganitong weather, halos wala kang magawa talaga outdoor eh. Kasi lamig talaga sobra. And yun nga, bali malapit na rin naman mag-spring. I think 1.5 months na lang, because parang I heard and I see the first day officially ng spring is March 20. So isang buwan at kalahati pa mga lods titiisin, pero mabilis na lang yun. And hopefully mag-subside na yung mga ganyang winter storm. Okay lang malamig, basta wala na lang snow. And yeah, update ko kayo ulit mamaya. Samahan nyo ako sa pagbabantay dito sa pagbulusok ng winter storm. Alright, malapit-lapit na rin kami sa bahay mga lods eh. Alright, see you in a bit. Mga lods, time check is 6:20. Another update. Medyo nag-start na mag-flourish sa labas. Nanonood lang ako ng movie sa Netflix. Relax muna tayo. Why turn off the light, Lord? Maya pa yan maya pa lalakas yan. Alright, update ko kayo ulit mamaya. So mga lods, ito yung update natin ngayon, no? Kanina hindi ko na nakuhanan din dito sa labas kanina, pero mahina lang yung snow eh. Ayan lang, oh. Ganyan lang siya, huminto na nga yan eh. Kanina ganyan lang din, pero ang bilis nag-accumulate sa kalsada, oh. So yun ang magiging struggle natin ngayon. Ito, tignan nyo, maski pa paano nakapuno rin siya kahit ganun lang kahina.
So gagawin ko, lilinisin ko lang muna yan. Tapos yung mga yung mga bottled water natin ilalagay ko sa trunk para at least may pabigat tayo. Alright, so ayusin ko muna para makapag-alis na. So dyan natin ilalagay yung mga tubig. And ayun nga, no, habang nagtatanggal ako ng snow sa kotse, mga biglang lumakas, bumuhos. So katatanggal ko lang, puno na naman agad. So I need to move fast. Let's go. Ayun na mga lods, dito na tayo, paalis na tayo. So guide us Lord. Nilagyan natin ang pabigat, nilagay ko dun lahat sa likod. Yung mga tubig, 4 na cases din yun. So hopefully makatulong maski pa paano. So alright, I have to move. Para habang hindi pa masyado malakas, lalakas pa yan. So dito ako sa harap, dadaan sa harapan na gate. Mas maraming dumadaan dun eh. So maski pa paano, matatanggal yung snow sa kalsada. Kaya na, palakas na ng palakas mga lod. Guide us Lord. Lumalabo pa yung windshield kasi gawa nung snow. Alright, ayan siya mga lods, ganyan siya kalakas. You know, lumakas na talaga mga lods. Pero thank God, nakakatulong yung pabigat natin, no? Tapos binuksan ko na rin yung sa gulong. And sana maging maayos ang biyahe natin kung papasok. Alright, yan dito maraming dumadaan yun. Kaya medyo mababawasan yung ano niyan sa kalsada, yung mga tawag nito, snow sa kalsada. Update you guys again later. Biyahe muna ako, focus muna ako dito sa driving. Ayun mga lods, sitwasyon ko ngayon. Ngayon medyo pwede ako makakuha ako ng video. Kanina hindi talaga kaya kasi zero visibility. Ang lakas dun sa part na yun paglabas ko ng gate namin. And yung tapos yung windshield ko pa, namumuo yung yung snow. Lumalabo. Kaya ako, wiper ako ng wiper. Tapos ang lakas nung buhos, ang lalaki. Talaga parang cotton balls na. And ngayon may mga part na ganun kalalakas, may mga part na ganito kahihina. Hindi lang nakikita masyado pero meron pa rin siya yung lakas, medyo malakas pa rin siya pero not compared to dun sa dinaanan ko kanina nung nalagpasan ko na. So hopefully dire-diretso na to ng ganito lang kahina lang. Hirap, dulas. So okay, later again. May nakaharang pa dito, hindi ko alam kung ano nangyari dito. May rescue ba to or what? Yun, wonderful. Pero nakakasar sila eh. Lumakas na naman. Ito na ako sa trabaho, malapit na ako, papark na lang. Pero puno na yung kalsada ng snow. Sana hindi na lumakas. Ay nako, sana hindi na lumakas mga lods. I-update ko kayo ulit mamaya. So ayun yung sitwasyon natin mga lods. Pag nag-i-snow talaga maliwanag eh, ang liwanag ng paligid eh. Maliwanag eh. So nakasurvive tayo eh, hindi pa pala nalalock. So tayo mag-lock. May bukas bang pinto? So nakasurvive tayo papasok. And
tawag dito ba tayo mag-lock? Survive tayo papasok bukas. Yung bukas naman ang ano natin. Aasikasuhin natin. Tayo mag-lock. Pero in God's will, hihinto na yan agad-agad mamaya din. And then hindi na siya mag-ano tawag nito. Hindi na siya mag-accumulate na marami sa sahig, and sana ma-upload din agad-agad. Yun, kaya ayaw mag-lock kanina. And yeah, kita nyo naman kung gaano kahirap ang buhay Amerika. Pero okay lang yan. In God's grace, mararaos natin agad lahat yan. Walang problema yan. Kapal no? Hirap na yan. And yun nga, ito na ako sa work. Update ko kayo ulit mamaya. Alright. Aray ko! Tuloy pa rin sa pagbuga ang snow. Kapal no? Kailangan ko na kunin yung van ko. Where's my susi? Ang lakas pa rin ang loads. Sana naman huminto na. Hirap ng ganito lalo na bukas. Pauwi ko. Ay, grabe. Magtanggal pa ako ng ano. Ay, nako. Tatanggalan ko pa ng ano to. Snow. Alright, mamaya ulit mga lods. Drive. Continue for 3/4 of a mile. Your route may be affected by winter storm warning. Is this for real? Tell me about it, baby. Look at that. Walang guhit. Hindi mo makita kung nasan ka na. Oh man. Yan, ang winter storm. Bumano na. Ito na yun. Ano, lalaki na ng pata ko. Hindi ko makita yung daan. Wala nang guhit sa kalsada. Hindi ko makita. Baka nasa gilid na ako or what. Muna tayo sa driving mga lods. Grabe na yung sahig. Ang kapal na niyan. Ang dami ko nadaanan, na-ditch na. Kasi yung iba napupunta sa gilid, hindi na nila kasi napapansin yung guhit wala na napupunta na sila sa island, palalim yun, just mas makapal yung snow nun. So wala, hindi na sila makaalis. Dami ko nadaanan. Kaya ako dahan-dahan lang, yung iba ang bibilis pa Yung mga nauna sa akin, nadaanan ko nandun na sa gilid, nalaglag na. Kaya ako dahan-dahan lang. Lakas na talaga The next day. Ayun na yung sitwasyon mga lods. Time check is almost 7 AM, 6:54 to be exact. Tuloy pa rin ang buhos. Mukha lang hindi bumubuhos, pero dire-diretso pa rin yung buhos ng snow. Ayan, at hindi na flow yung kalsada. So imagine magdamag yan, ganyan. Lumalakas, humihina. Oh man. Ayun, good morning mga lods. Good evening. Nandiyan sa mga nasa Pilipinas. Ito na po yung sitwasyon natin ngayon, no? Pagkatapos ng magdamag na snowstorm. And take note, hindi pa humihinto. Ayun, may mga bumabagsak-bagsak pa rin, no? Dami pa. Rigid. Ang kapal na naman ang iniwan na snow. At sasakyan, puno. Pagkatapos lang ng duty natin, na iraos natin kahit dahan-dahan driving. Ayun yung sasakyan natin.
siya. Tatanggalan ko pa ng ano yan. Tatanggalan ko pa ng snow. Sabi oh. Gaano kapal yan, lubog oh. Ang isa na lang iisipin natin is yung papunta sa bahay. Since ito nga yung dala ko maliit na, tingnan natin yung sitwasyon dun, kung paano tayo uubra dun. Pero ganun pa man, dahan-dahan lang ulit. Makakarating naman tayo kahit dahan-dahan eh. Tingnan natin kung gaano kapal. Oh. Ba. Medyo makapal siya mga lods. Oh. Yeah, para makauwi na rin tayo. Ililigpitin ko na muna to. And sasama kayo sa akin sa biyahe pa uwi. Update ko kayo later. Guys, sa kotse mga lods. Oh. So bug. And it saves my mistakes for me to review, so I'm constantly improving. Babbel feels like it was created intentionally by people who really know what you need to learn another language. Ayun nga mga lods, pauwi na tayo. Gaya ng dati, daan-daan lang yung takbo natin. At talagang di kaya, madulas talaga. Although parang na-flow naman tong lugar na to, tong kalsada na to. Pero syempre may mga naiiwan pa rin snow. Kasi pinuplow nila pero hindi naman nila binubuhusan ng asin eh. Continuous pa rin yung snowfall eh. So mag-accumulate lang din agad yun. Well, ang kagandahan lang maski pa paano is na-flow nila. So, and by the way, maraming salamat mga lods at sumama kayo at sinumahan nyo kami. Sinumahan nyo ako, I mean from last night, from yesterday, and then up to now. At least nakita nyo yung sitwasyon natin, no? Yung sitwasyon namin dito during snowstorm or winter storm. And well, hindi lahat yun yun talaga yung sitwasyon, yung mga worst hindi ko na talaga nakunan, especially kagabi dun sa nung nag-start na akong bumiyahe nga ang dami kong nadaanan. Yung iba dun mga kasabay ko pa, yung iba dun in-overtaken pa ako kasi sobrang bagal ko lang talaga dahil yun kasagsagan, parang yun yung pinaka peak nung or ewan ko ba, biglang buhos ng pag-alis ko, paglabas ko ng garahe, biglang buhos yung snow na talaga, ayan, nag-i-slide ako. Talagang akala mo, cotton balls na, lalaki na, tapos wala ka na makita. Kaya, taas ang dilim pa sa kalsada. Talaga nakaganon nga ako kahapon, tapos ang bagal ng takbo ko, siguro mga 20 miles per hour lang ako. Tapos may mga nakikita ko, talaga nagmamabilis po. Na ino-overtaken ako. Ayun, nadaanan ko sila, nalaglag sila, na-ditch, nalaglag sila talaga sa island, Center Island. Highway yun, parang 2 lanes, 3 lanes yun. Pero ako daan-daan talaga. So yung mga nakita ko hindi ko na lang na-videohan pero ang dami, meron dun magkaharap pa. Hindi na makaalis. Tapos konting under pa ako, meron na naman sa gitna. Kasi wala nang guhit hindi mo na makita yung guhit. Tapos ang kapal na ng snow, siguro mga 5 inches more than yung snow sa kalsada kagabi. Kasi talagang ang lakas ng buhos. And hindi nila alam, nagigumigilid na sila, siguro hindi nila napansin. Tapos nambilis pa nila mag-drive. Ayun, akala lang nila pantay pa yung dam, pero hindi, damo yun palalim yun. Yung Center Island ng highway na yun, damo yun yung gitna. Syempre akala nila pantay pa kasi yan kapal na nung snow so parang pumantay na sa kalsada. Yun, nung napagdaan nila doon, wala, lubog talaga sila. Kaya ako hindi ako nagmamadali, talagang dahan-dahan ako. Kinukuha ko dati ng 20 minutes yung pupuntahan ko na yung kagabi.
Kagabi ginawa kong 1 hour eh. Kinuha ko ng 1 hour eh. Kasi talagang ano, terrible. So, yun, ganun pa man, no? Ano lang, tawag nito. Parang simple tips lang din. Lalo na doon sa mga kababayan natin, no? Especially sa mga nurses na, you know, malapit na pumunta rito or papunta dito. Mga iba, may mga nakikita ako nagtatanong, ano daw kotse bibilin, anong sasakyan bibilin. Well, ang ma-advise ko lang sa inyo, ano, 4-wheel ang bilhin nyo. Kahit hindi malaki, kahit sedan, may mga 4-wheel drive naman na sedan eh. Or much better yung, you know, kahit hindi SUV, kahit AUV lang, basta 4-wheel drive. Lalo na dun, walang magaling mag-drive. Oh, come on man, walang, kahit sabihin mong magaling ka mag-drive, walang magaling mag-drive dito pag gano'n ang sitwasyon. So lalo na doon sa mga nurses natin and mga ano, nag-aral lang mag-drive kasi nga pupunta na dito, they know that, especially yung mga mapupunta, no, yung madideployan yung area or state is banda dito, East Coast. I mean, lalo na doon sa mga talaga nag-i-snow, yun ang kunin nyo mga 4-wheel drives. Kasi syempre lalo na nag-aral lang kayo mag-drive kasi nga pupunta na kayo dito, habang naghihintay ng PD, habang naghihintay ma-DQ, doon nag-driving. Pati marami dyan yung mga nasa Middle East especially, doon lang magda-driving, doon lang nag-aaral mag-drive kasi nga pupunta dito, no choice sila to drive. Kasi nga ang sasakyan dito is hindi talaga luho, it's more on necessity, especially dun sa mga area na, you know, sa mga estate na or sa mga cities na ano, hindi ganun kaganda yung public transport. So yun nga, no, natuto nga kayo mag-drive dyan kasi nga kailangan nyo. So pagdating nyo dito, lack of experience pa rin kayo sa driving, mas mahihirapan kayo, believe me, mahihirapan kayo kung ang coaching bibilin nyo, pipiliin nyo sedan na, you know, ano lang, rear wheel drive lang. I mean, bukod sa delikado, talagang mahihirapan kayo and abala. So yun nga, no, ano lang, just a piece of advice based on my experience here, based on our experience here. So kayo, nasa inyo naman yun, pwede nyo naman hindi sundin mga lods, no? Pero yun lang yung ano ko, yun lang yung advice ko sa inyo, lalo na sa mga babae. I mean, I'm not saying na mas magaling mag-drive yung lalaki. Like I said, walang magaling mag-drive. Ang problema doon sa mga babae is pag na-ditch kayo, like for example, snowstorm talaga, na-ditch kayo, kawawa kayo. Lalo na ganong malamig, anong gagawin nyo pag na ano kayo doon, nabalahaw kayo or na-stuck kayo, especially gabi pa. Syempre dito hindi mo naman masasabing duty mo, puro pang umaga eh. O karamihan dito mas pinipili gabi or night shift. O, pero yun, eh kung yung babae, okay lang. Kung lalaki, mahirap pag babae, di ba? O kaya yun lang advice ko sa inyo, no. O yung mga nagtatanong dyan, anong sasakyan bilhin nyo yung 4-wheel drive. May mga sedan na 4-wheel drive, pero you know, just to be safe, especially sa mga pupunta dito na family, just to be safe, para din sa safety ng ano nyo, pamilya nyo or ng family nyo, go for a big one like SUV o pinakamaliit na AUV, mga ganun, basta 4-wheel drive. Yun lang naman ang advice ko. And balik tayo sa ano, balikan ko kayo mamaya ulit. Alright, medyo maganda yung kalsada ngayon dito, ewan ko dun sa paglagpas na itong ano, highway na to papunta sa amin. Ito na yung papunta sa amin mga lods. Dito ako dumaan kagabi. Nahirapan din ako dito kagabi kasi nga, di ba? Bugso yung ano, biglang buhos ng snow paglabas ko sa garahe namin. And then yung pinakamalakas is yung paglabas ko doon sa garahe sa company namin nung paano na ako, pa-duty na ako. Dito dumaan ko kagabi. Ngayon medyo plinaw naman maski pa paano, pero like I said, hindi rin nila nilagyan ng asin. So wala, kaya gaya naiwan pa rin yung mga puti, madulas pa rin yan. And yun. And by the way, sa mga kababayan natin dyan, huwag kayo matakot na sa snow or what.
okay lang naman yan, kaya naman. I mean, masusurvive nyo naman din, especially pag na-experience nyo na talaga madalas. Alam nyo na yung diskarte, alam nyo na yung paano. And yun nga, like I said, kung gusto nyo talagang mas, mas safe, mas madali, yun ang bilhin natin na kotse, no? 4-wheel drive. And mas, kung gusto nyo pa mas komportable at safe, yung mas malaki SUV, diba, na 4x4 or 4-wheel drive. Again, kung yun is kung dito kayo sa East Coast banda mapupunta or madi-deploy. Pero kung ang deployment nyo is bandang taas, West Coast, like Vegas, Arizona, California, you're good. Dallas, oh by the way, ano rin, wag din kumpiyansa pala, Dallas, Texas, binayo rin sila nung isang linggo. Nag-snowstorm din dun. Nakikita ko, meron akong kaibigan dun eh. Tsaka yung pinsan ko nandun. Grabe din ang taas. You know, siguro talaga ang climate change, kaya ganun. So other than that, pagka West Coast ka, yun, pwede, medyo okay yung sedan lang na rear wheel drive. Alright, siguro nasa na lang ako, 5 miles away or 6 miles away na lang ako sa entrance namin. And another struggle ulit pagpasok namin. Pagpasok ko dun sa amin, hindi ko alam kung pinuplow. Minsan late nag-upload yung company yung hinire ng HOA namin na company. Late palagi mag-upload dun eh. I don't know now. Alright, so later again mga lods. Okay, matakot ha. Tuloy kayo dito tayo. At least nakikita nyo yung di ba? Aware na kayo, or kumbaga na kayo, na brief na kayo bago kayo dumating dito sa sitwasyon natin or sa magiging sitwasyon nyo pagdating dito. Hindi naman palaging buong winter, hindi naman ganito buong winter. I mean, nagkakaganito lang, nagkakaroon lang talaga ng struggle pagka may winter storm or snowstorm na tinatawag. Yun lang, doon lang nagkakaroon ng problema, no? Medyo talagang struggling yun when it comes to driving. So yun lang naman. Hindi palaging buong season ng winter is ganito, hindi. Masarap din enjoyin yung winter na walang snow. Like I said, maganda talaga sa maganda yung snow kung sa bahay ka lang, kung hindi ka umaalis. Like yung tipong sabi ko nga doon sa previous vlog ko, no? Tipong pakapi-kapi ka lang, hot choco, staring at the snow, nandun ka sa loob ng bahay mo, tumatanaw ka lang sa bintana nyo, tinatanaw mo lang or tinitingnan mo lang yung bagsak ng snow, and inaabangan mo yung pag-accumulate or yung pagkapal ng snow sa sahig. Yun, maganda talaga yun kasi white, ang linis tingnan, ang ganda, aliwalas or ang liwanag ng paligid, ang ganda talaga nun, no doubt. Pero kung aalis ka, you have to go and you have to drive, ayun. That's the different story. Dun muna talaga ewan ko kung ano masasabi nyo sa snow pag ganun. Alright, see you in a bit mga lods. Kakapasok ko lang dito sa amin mga lods. Medyo okay naman, na-flow nila. Okay na to, survive na tayo nito. Thank you Lord. Na-flow. Yun. Okay naman. Alright, dito na tayo sa bahay mga lods. Kapal nung kapal nung sa driveway natin, no? So dito ko muna pinark yung sasakyan ko. Ko muna to, ipa-flow ko muna habang sinisipag ako para hindi mahirapan si Mrs. mamaya. Kaya nakalimutan ko buksan yung garage door. Hold on. Oh man. Nakalimutan ko buksan. Excited makauwi eh. Let's go. Magpa-flow muna ako mga lods. Tayo natin tanggalin.
Mahirap pag nanigas na naman yun. Walang tanggalin na natin. May nagpo-flow pa doon, oh. Pakidamay na dito sa driveway namin. Lalagay ko na tayong asin para malipat ko yung isang sasakyan. Tapos natin para yun naman yung upload ko para may pasok rin yung sa akin. Hindi pwede iwan dyan yan, lalo na pag ganitong may snow kasi magtatrabaho yung mga nagpo-flow eh. Katapos na tayo mga lods. Well, hindi pa actually tapos. Yung front door pa namin. Yung porch, yung pathway namin dun. Yung walkway. Eh, mabilis na lang yan, sandali na lang yan. Well, siguro dito ko na muna tatapusin to. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Mula kahapon, no, sinubaybayan natin yung winter storm dito. And yeah, yun nga, to all our subscribers, maraming salamat sa inyo lahat mga lods. And doon sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please, baka naman makalambing sa inyo ng subscription. It will be a big help dito sa channel natin, so we can continue, no, uploading and posting videos about buhay Amerika namin dito. Alright, so again, stay warm mga lods na nandito sa Amerika and Canada and just sa Pilipinas. Stay cool. Thank you all and stay safe. Alright, God bless you all.